Magandang gabi mga kabayan. Siguro narinig nyo na dito sa Saudi Arabia yung tinatawag nilang Saudization sa company na kailangan ay may may Saudis na empleyado sa isang kumpanya, no? So may percentage kung ilan. So ito maganda ang tanong ng kabayan, isa nating kabayan, dahil ah, ang kanyang profession na nakalagay sa ikama niya is admin assistant. So yun ang pinoproblema niya. Kaya ngayon, papaliwanag natin ang kanyang sitwasyon at kung anong maaari niyang gawin sa kanyang situation. So ito ang tanong ni Kabayan, ano? Medyo mahaba to. Sir, tanong ko lang po, binigyan ako ng non-renewal of contract ng company. At ang last working days ko po is September 7, 2026. So, next year pa ang expired ng ikama ko. Pwede po ba ako mag-transfer kahit wala pa sa September 7? Wala po ba problema mag-transfer kahit na ang designation ko sa ikama ay admin assistant? Naguguluhan po ako, sana matulungan niyo po ako. Payag naman po ang company na ma-release ako. Ang inaalala ko po, okay lang ba na ma-transfer ako kahit ang ikama ay admin assistant? So, yan ang sasagutin natin at ipapaliwanag natin kung bakit worried si Kabayan about sa admin assistant. At ikaw Kabayan, baka kagaya mo rin siya at malapit na rin matapos ang kontrata mo at gusto mong mag-transfer o lumipat ng ibang kumpanya. So, ganito Kabayan, ano, paliwanag natin kung bakit about just admin assistant. Kung binigyan ka ng non-renewal pero ilang buwan pa bago ang last working day mo, at ang profession mo sa ikama ay administrative assistant, pwede ka pa bang mag-transfer sa bagong employer? So, ang sagot po dito, posible. Posibleng mag-transfer bago matapos ang last working day. Pero, hindi po ito automatic, okay? Tandaan po natin, laging hindi po yan automatic. So, halimbawa, kasi si Kabayan isa ng, kita nyo sa tanong niya, September 7, 2026 yung kanyang last working day. Tapos ang non-renewal letter na binigay sa kanya ay patunay na hindi na i-renew ng ang kontrata. Pero hindi ibig sabihin na pwede na siyang basta umalis ng petsang 'yon. Kung payag ang current company na i-release ka ng mas maaga Kabayan, dapat maayos ito officially through the Kiwa employee transfer process o isang malinaw na written mutual agreement. Dahil po mga Kabayan, sa Saudi Labor Law, maaaring matapos ng mas maaga ang kontrata kapag parehong pumayag ang employer at worker at nakasulat ang consent ng worker. Nasa Kiwa po ito mga Kabayan. Isa po ito sa Kiwa, isang reason po ito sa Kiwa, yung sa pag-terminate ng contract, yung mutual agreement under Article 74. So, tungkol sa admin assistant issue, ito po yung pag-usapan natin. Ngayon, ito ang mas importanteng concern. Ang profession po kasi na administrative assistant o Musaid Idari ay kasama po ito sa updated list ng administrative support professions na sakop ng 100% Saudization. Pero ang administrative assistant ay kabilang sa mga profession na binigyan ng 6-month grace period. Okay mga Kabayan, so sana may maliwanag. Yung administrative assistant na nagkataon na profession ng ating Kabayan nakalagay sa kanyang ikama ay kabilang ito sa mga profession na binigyan po ito ng 6-month grace period. Isa po ito sa mga profession na may grace period mula April 5 hanggang October 4, 2026. Anong ibig sabihin? Hindi natin dapat sabihin automatic na bawal agad ang transfer dahil admin assistant ang ikama, pero kailangan paghandaan ng bagong employer ni Kabayan ang profession issue dahil pagkatapos ng grace period hindi na dapat i-employ ang non-Saudi sa targeted profession na yon kasi nga yun ay 100% Saudization. So ano ang dapat gawin ni Kabayan? At Kabayan, kung ikaw ay kagaya ng sitwasyon ng isa natin itong kabayan natin na nagtanong, bago tanggapin ang bagong Kiwa contract, gawin ang tatlong check. Una, tingnan kung ano yung job title sa bagong offer. Pangalawa, itanong ko sa HR o PRO kung anong legal at non-Saudized na profession ang gagamitin na tugma sa aktual mong trabaho.
At pangatlo, siguraduhin officially approved o completed na ang transfer bago huminto sa current employer kung ano po yung nakalagay sa last working day mo. So importante malaman, hindi pwedeng palitan ang profession papunta sa trabahong restricted para lang sa mga Saudis. So ibig sabihin, hindi po tayo po pwede dyan sa ganung profession dahil yan ay 100% na Saudis, under po yan ng Saudization. Hindi rin maaaring gawin ang profession change habang ang worker ay nasa status ng awaiting service transfer, yung paglilipat na si kabayan. Yun ay kailangan gawin kapag nakalipat na si kabayan. So, kaya mga kabayan, ang malinaw na sagot ay oo, maaaring makapag-transfer ka bago ang last working day kung cooperative ang company at maayos ang kiwa process. Ang valid na ikama hanggang next year ay hindi mismo ang pangunahing problema. Ang kailangan bantayan, kabayan, ay ang administrative assistant profession at ang tamang profession na ilalagay ng bagong employer. Huwag po umasa sa verbal na sabi ng company, ng employer, payag kami, dapat ay makita at makumpleto ang official process sa kiwa. So ito po ay general information lamang para sa actual eligibility ng inyong account. I-check ang kiwa status at confirm sa kiwa support o HRSD. Sana po mga kabayan may nakuha kayo rito idea kung sakaling ang inyong trabaho ay nahagip ng Saudization profession na nakalaan para sa mga Saudis at hindi na ibinibigay ang ganung position para sa mga kagaya natin na ng Saudis. Okay? Visit nyo po yung pinoytalks.com, bisitahin nyo po yung aking website para po sa mas marami pang kalaman at tools na pwede nyo gamitin tulad ng kung kailangan nyo po ng mga letter sasubmit sa company, yung end of service benefits calculator para ma-compute nyo, yung notice period calculator para hindi kayo malito kung kailan kayo dapat mag-submit ng inyong notice period at marami pa pong iba akong dinedevelop at check nyo po pinoytalks.com, search nyo lang sa Google.